Hello guys, magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Guys, kasi may ayusin tayo dito na na 4SG1. Walang clutch, semi-automatic po siya. Wala po siyang clutch. Ito po. Pero hindi, kakambyo po natin. Yan. Ito po yung shifter niya. Manual na makakambyo ka na hindi mo na kailangan mag-clutch. Ito. So, na-scan ko na kanina guys, kaya hindi namin ma-scan kasi parang may tama tong yun. Hindi natin na-detect yung 80 natin, yung automatic transmission natin, yung sa ECU niya pala, hindi natin ma-detect yung ECU ng transmission. Kaya sa tingin ko, ito po yung problema, yung ECU na. Kaya walang madidetect, okay naman yung fuse, nakita ko na lahat yung continuity, okay naman, intact naman lahat. Saka walang short circuit or open circuit. Maganda yung mga fuses. So, ang yung suspect ko po dito is yung ECU. I-refer natin yung ECU. Okay, subukan natin starting guys. Hinila lang dito kasi tong sasakyan na to eh. Oh. Ito. Bago natin i-shift guys, dapat natin hapakan yung preno. Hapakan natin prenong ganyan. Tapos i-shift natin. Kahit ano gawin mo guys, hindi natin mai-kabyo. Oh. Wala talaga. So, ayaw magkabyo guys. Kahit subukan natin i-cambio yan sa primera, tapos i-start natin. Subukan natin i-start. Ayaw pa rin tumakbo. Oh. So, ang suspect ako dito po, tapos nag-bibling po yan. Kaya subukan natin ayusin guys. Tapos ito na po yung ECU guys. Natanggal ko na. Ito, so titignan natin, mag-visual inspection tayo. So ito po yung ECU niya. So wala naman sunog, sana capacitor lang. Kasi matanda na ho to eh. Ayan o. Bale, sa akin, papalitan ko lahat yung capacitor. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Ito po yung capacitor niya na suspicious na leakage. O, hindi na siya nag-store ng partial current. Kaya subukan natin muna balitan guys. Itong mga capacitor niya. I-visual inspection muna tayo sa board kung may sunog o wala. So far, wala namang sunog ng board, pero dito may mga indicator na. So, tignan natin kung ano yung posibleng nito. Mag-tester tayo. Tayo ng multi-tester. Ito po siya. Gamitin po natin to. So, sa multi-tester tayo. Pastor tayo.
dalawa po yung capacitor na pulsator. So, kinailang natin po yung top testing natin. So, ang nakita ko lang dito guys na problema is itong pulsator po yung mga capacitor. Isang kahit po na pulsator. Kaya yun, nakalang tayo sa pagkina. So, ibabalik na natin guys. Ibabalik natin. Yung tingin ko guys, itong control ECU na to is kapalitan na to kasi may mga pinito-midrohan dito. Para yung second hand po siguro na nabili kasi linagyan na yung pintura, parang warranty seal nila. Guys, kakabit lang natin. Sana okay to kasi may pulsator po sa sa diode saka sa capacitor. Pero okay naman yung capacitor. Nag-register po tayo kanina yung capacitor okay naman. Kaya try na natin to guys. So, andito na tayo sa sasakyan guys. Ikapit na natin to. Subukan natin try kung maganda yung kaayos natin or hindi pag bibili tayo ng bagong bagong control unit sa transmission. Okay sa transmission to guys ha. So, ikakapit natin. Ito siya nakakapit guys dito. Okay guys, pag-alaman na kung maganda yung pagkagawa natin, kung magkakabyo na ba siya o hindi. Kung palpok yung gawa natin, sana hindi naman. Tingnan natin kung ano na. Antarin natin guys. Okay. Umandar na po siya. Ayan o. Okay, subukan natin i-cambio. Kanina, pag kinambio mo, hindi tumatakbo. Ngayon, subukan natin. Oh! Kita nyo guys, oh. Tumatakbo. Ayos na ako. Nakakambio ko na guys. Okay. Okay. Sa reverse, subukan natin.
nahulog po yung ano, yung stand po ng camera natin. Ay! Oh, ayos na guys. Oh. Okay. Okay. Op. Okay, subukan natin i-retest mamaya guys. Sana i-tutorial muna natin itong mga ano, mga tornilyo ng ECU. Okay. Kawawang tripod nasira oh. Wala na akong tripod guys. Pa-sponsor naman. Oh, sira po tong tripod ko. Pa-sponsor naman oh. Tingnan nyo, sira-sira na pero ginagamit pa rin guys. So ilalagay na natin itong ano guys, itong mga tornilyo. Yan. Ayan. Pera na this. Pera na this guys. Ayos na naman. Alam mo yung nagkapit dito, hindi naman lang hinigpitan nung pinalitan nila ng bagong ECU. Basta linagay lang sa kamay, ayos na. Kinamay-kamay lang eh. Ayun, gagamitan natin ng power tools para siguradong wow, naiwan pa. Okay guys, i-retest na natin guys. Subukan natin i-cambio. Ayun, pumasok na sa primera. Tapos yan. Okay na guys, pero di ko ayun. Sigunda na natin. Ayos naman takbo guys. Hindi naman siya nagluloko. May cold solder po kasi sa capacitor saka sa diode, loss connection due to cold solder. Kaya ayos na siya guys. Hindi kakambyo ko ng ano, maigi. Soft na po siya pag kinakambyo natin. Hindi tulad dati na hindi mo makambyo, hindi siya tatakbo. Hinila lang na ano, dinala sa shop namin. Kaya po ano, ayos na. Sana po guys, huwag niyo kalimutan na ano, i-subscribe sa aking YouTube channel. Tapos yung i-share naman po, tapos mag-comment po kayo at asahan niyo po na magre-reply po ako. Kung may problema po kayo sa mga sasakyan niyo, tulad nito na hindi na nakakambyo pero naayos natin, message lang po kayo. At saka asahan niyo po na yung reply ko po. Tapos yung sa ano, Facebook page namin, sana po i-like and share rin po na tapos i-follow niyo po ako. Importante po yun para ano, para makita niyo lahat yung mga bago kong ano, mga i-upload na videos. Baka baka yung mga problema ng sasakyan nyo ay katulad din yung mga ano, inayos kong sasakyan. Kaya okay, God bless po.